Breaking news, dalawang sama ng panahon ang sabay na binabantayan ngayon. Isa, posibleng susunod na bagyong Henry na papalapit na sa bansa. Ang ikalawa naman, posibleng malakas na bagyo na nabubuo sa silangan bahagi ng Marshall Island sa dagat Pasipiko. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng linggo, June 28, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Mga kababayan, dalawang magkaibang weather system ang kasalukuyang mahigpit na binabantayan ng mga weather agencies at pareho itong maaring makaapekto sa lagay ng panahon dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Ang unang sama ng panahon na posibleng maging sunod na bagyong Henry, ang low pressure area o LPA na nasa silangan ng Mindanao. Ayon sa pinakahuling pagsusuri ng weather agency, lalo pang nagiging organisado ang kumpol ng mga ulap nito habang kumikilos sa mainit na karagatan ng Philippine Sea. Batay sa pagsusuri ng Japan Meteorological Agency o JMA, inaasahang mabubuo ang sistemang ito bilang isang ganap na low pressure area sa loob ng susunod na 24 oras, habang patuloy naman itong minomonitor na pag-asa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Mga kababayan, kapag lalo pa itong lumakas at naging isang tropical depression habang nasa loob ng ating PAR, ang susunod na local name nito ay tatawaging Bagyong Henry, ang ikawalong bagyo ngayong taong 2026 at posibleng humabol pa bago matapos ang buwan ng Hunyo o kaya naman ang unang bagyo naman sa pagpasok ng buwan ng Hulyo. Kaya naman, ano ang mga posibleng mangyari? Sa ngayon, tatlong posibleng direksyon ang nakikita ng mga international weather models. Unang senaryo, maari itong kumilos pahilagang kanluran patungo sa Northern Luzon at Taiwan habang patuloy na lumalakas. Ang ikalawang senaryo ay maari naman itong kumilos pa kanlurang hilagang kanluran at tumawid sa Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas bilang isang low pressure area o kaya naman isang tropical depression. Ang ikatlong senaryo ay maaari rin itong bumagal, lumihis pabalik sa silangan at tuluyang maabsorb ng isa pang namumuong sama ng panahon sa karagatan. Mga kababayan, sa kasalukuyan hindi pa tiyak kung alin sa tatlong ito ang mangyayari. Patuloy pa rin nagbabago ang forecast habang lumalapit ang sistema sa bansa. Gayunpaman, kahit hindi ito agad na maging bagyo, inaasahang magiging malakas na rainmaker ito sa mga susunod na linggo. Posible itong magdala ng malawakang pag-ulan sa Eastern Visayas, Bicol Region, Southern Luzon at kung magbabago ang magiging track nito, maaari ring maapektuhan ang ilang bahagi ng Central Luzon at maging ang Metro Manila. Kasabay nito, inaasahan din lalo nitong palalakasin ang hanging habagat na magdadala ng mas maraming pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Samantala, ang ikalawang sama ng panahon, malakas na bagyo ang posibleng mabuo sa Marshall Island. Isa pang tropical disturbance ang patuloy na lumalakas sa silangan ng Marshall Islands. Ito ang kasalukuyang tinatawag na Invest 95W. Bagamat napakalayo pa nito sa bansa, kapansin-pansin na halos lahat ng pangunahing international weather models ay nagkakaisa sa posibilidad na lalo pa itong lalakas sa mga susunod na araw. Ayon sa pinakahuling forecast guidance mula sa iba't ibang global models tulad ng ECMWF o European Central Mid-Range Weather Forecast, GFS o Global Forecast System, at maging ng mga AI forecasting models, may posibilidad itong maging isang napakalakas na typhoon sa huling bahagi ng susunod na linggo. Ang weather models ng Japan ay nagpapakita pa ng posibilidad na bumaba ang central pressure nito sa mas mababa na 920 hectopascal, isang antas na karaniwang nakikita lamang sa pinakamalakas na bagyo sa Western Pacific. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay forecast pa lamang at maaari pang magbago habang lumalapit ang mga susunod na araw. Batay sa kasalukuyang track forecast, inaasahang kikilos ito pahilagang kanluran sa gitna ng karagatan at wala pang nakikitang direktang banta ng landfall sa Pilipinas. Subalit maaari nitong
palakasin ang hanging habagat na magriresulta sa mas madalas at mas balawak na pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Kaya narito ang mga dapat abangan sa mga susunod na araw. Dalawang bagay ang dapat nating babantayang mabuti mga kababayan. Una, kung ang low pressure area malapit sa silangan ng Mindanao ay tuluyang maging isang tropical depression at tuluyan itong papangalan ng Bagyong Henry. Ang ikalawa, kung gaano kalakas ang magiging paglakas ng tropical disturbance sa Marshall Island at kung magkakaroon ba ng pagbabago sa kasalukuyan nitong forecast track o galaw. Dahil mataas pa ang antas ng uncertainty, maaring magbago ang lakas, direksyon at bilis ng dalawang sistemang ito sa mga susunod na weather bulletins. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na updates, kaya patuloy po tayong umantabay mga kababayan. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at hanging habagat, inaasahan ang mga sumusunod na lagay ng panahon sa lugar ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dahil sa epekto ng low pressure area. Posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa kapag lumalakas ang pag-ulan sa ilang lugar. Sa Metro Manila, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Visayas, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro kasama ang Palawan. Makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa hanging habagat. Sa mga lugar na ito, posible rin ang localized flooding lalo na sa mga mabababang lugar. At sa natitirang bahagi ng Luzon, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan at thunderstorm. At sa natitirang bahagi ng Mindanao naman, asahan naman ang isolated rain showers at thunderstorm bunsod ng localized thunderstorm. Para naman sa kondisyon ng karagatan sa buong Luzon, magiging banayad hanggang katamtaman ng hangin mula timog kanluran hanggang timog. Ang taas ng alon ay nasa pagitan ng 1.5 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa Visayas at Mindanao, magiging bahagya hanggang katamtaman lamang ang alon na may taas na 0.6 hanggang 1.2 metro ang taas. Bagamat wala pang gale warning, pinapayuhan pa rin ang maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat lalo na kapag mayroong thunderstorm sa inyong lugar. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, anuman ang ating kinakaharap, bagyo man, baha o anumang pagsubok, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Habang naghahanda tayo sa anumang maaring mangyari sa buhay o sa ating bansa, huwag nating kalimutang manalangin at manatiling mag-ingat sa bawat panahon. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoong Hesus na kung saan siya lamang ating masasandalan sa panahon ng pangangailangan. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Pilipinas Weather Ngayon upang lagi kayong una sa ulat panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.